May nagtanong sa akin, "Hello sir, good PM. May ask lang po sana ako. May utang po kasi ako sa at medyo mga ilang buwan na akong hindi nakakabayad. Kasi nga po kapos sa pera. Di ko po sinasagot mga calls and text nila kasi stress na ako sobra. Naapektuhan na po mental health ko. Tapos may natanggap akong text ngayon. I-send ko po sa inyo yung screenshot ng text po. Nag-message din po ako sa TikTok ninyo po, sir. Sana po mabigyan pansin. Salamat po." So, ito po yung message na na-receive niya. "Mr./Miss, your name shall be blacklisted on several government and non-government organizations such as NBI, Police Clearance, Credit Information Corporation or CIC, Credit Management Association of the Philippines or CMAP, Negative File Information System or NFIS, etc. Expect declination of your loan SSS, GSIS, Pag-ibig, applications on banks and other financial institutions in the near future due to bad credit standing. Summons/warrant will be served to your home/office address with the assistance of barangay officials who already conducted verification, surveillance, and confirm your residency. We trust that you will give this matter your utmost preferential attention to forego the contemplated legal action. Kindly contact us at hanggang dun lang po yung kanyang na screenshot. Well, unang-una po no, yung OLA na sinasabi po ninyo is registered po yan sa SEC. Okay? And member din po siya ng CIC. So meaning submitting entity rin po siya tsaka accessing entity. So nakakapag-submit po siya at nakakapag-access. Himayin po natin ano. Sabi po rito sa message niya is mabablacklist daw po kayo sa several government and non-government organization such as NBI/Police Clearance. So malinaw agad, no? Gagawa na lang ng message, hindi pa tama. Paano naging government at non-government organization, no? Paano naging organization yung NBI clearance tsaka police clearance? No, sana tinanggal yung clearance. Inaano ko lang ho kasi maliw eh. Di po ba? Tsaka wala hong blacklisting no na sinasabi, no. Baka ho ang gusto niyang ipahiwatig dito baka hindi dito kayo makakuha ng NBI at police clearance. No? Hindi ho nila po pwedeng gawin 'yon, no? Kasi mangyayari lamang po, no, na magkaroon kayo ng record sa NBI at sa PNP, no? Pagka ho napatunayan sa korte na meron kayong nilabag, or criminal case yung inyong nilabag, no? Pero dapat yun napatunayan po sa korte, no? Magkaka-record ho kayo. Ganun po yun, no? So hindi ho yung sinasabi nilang mabablacklist. Wala pong blacklisting na sinasabi. Tapos meron din po siyang sinabi na Credit Information Corporation. Tama po, sa CIC member sila na chinek ko po siya. Tapos sa Credit Management Association of the Philippines, member din ho sila. Tapos sabi niya po rito, expect declination of your loan sa SSS, GSIS, Pag-ibig. Bakit po? No? Kasi wala akong kinalaman yun eh. As long as naguhulog ho kayo sa SSS, GSIS at Pag-ibig at nakakabayad kayo naman. Kasi salary deduction naman yun eh. So, paano maapektuhan? May po ba? As long as naguhulog kayo ng contribution nyo. Kasi ho ganito yan. Pag hindi ho kayo nakabayad sa SSS, Pag-ibig at GSIS, ikakaltas po nila dun sa sa naihulog nyo sa kanila o sa contribution nyo. So, paano ho maapektuhan? Wala hong epekto yan. Yun yung lagi nyo pakakatandaan. Tapos, yung applications on bank and other financial institution in the near future, iyon po pwede. Kasi member nga ho sila ng CMAP tsaka ng CIC. No? Actually kaya mabilis mag-approve itong OLA na to kasi gamit niya po yung CIC
tsaka CMAP para mag-check, no, ng credit history. Yun po yung para kaya sila mabilis eh. Mapapansin nyo yan. Pag nag-apply kayo sa kanila, sasabihin, antay lang ho kayo mga 15-30 minutes, no? May message namin kayo tatawagan. Diba? Ang bilis. No? So, ganun ho ang way nila para ma-verify kayo. So, they're using CIC and CMAP po. Okay? Tapos, ito po ang ano, nakakatuwa na dito. May summon daw ho kayo tsaka warrant na isi-serve sa bahay or sa office nyo, no? Tapos, may assistance pa ng barangay officials na nag-conduct na raw ng verification tsaka surveillance para ma-confirm yung residency nyo. Okay? Ito po napakalaking kalokohan. Kasi ang warrant or summon po is hindi yan siniserve ng ng barangay. No? Kasi sheriff po ang magpapadala niyan. Di po ba? Or kung warrant, sinasabi nga nila warrant PNP po, no? Or NBI agent. Depende ho kasi sa kaso. Hindi ho kayo magkakaroon ng ganito. Bakit? May sinampa ho ba silang kaso? Kung may sinampa ho silang kaso na sibil sumun lang ho eh. Pagka ho yan criminal case, ayan, may warrant po. No? Or, hindi ho kayo umattend sa hearing, no? Pwede kayong bigyan ng bench warrant. So, warrant din po yun, no? Pero iba kasi yung warrant na sinasabi niya rito. Malamang to, warrant of arrest to. No? Tapos, sinasabi pa dito na yung barangay daw, nag-conduct ng verification tsaka surveillance to confirm your residency. Nag-verify sila eh. Diba? During application, nag-verify ho sila. So, alam nila na doon kayo nakatira. Dapat hindi kayo inaproban. Di po ba? Inconsistent ho kasi yung mga sinasabi dito eh. Sa totoo lang, I don't think na ito po galing mismo dun sa OLA ninyo. I think po, ito galing sa collection agency. No, I have nothing against po sa collection agency. Marami po akong mga kaibigan, no, na may-ari ng collection agency, nagpapatakbo ng collection agency. May mga rin ho ako diyan, mga agent ng collection agency. Nothing against them, no. Yan, legit na trabaho yan. Kaya lang meron ho kasing mga mangilan-ngilan na collection agency na hindi ho talaga na kumbaga hindi ho sumusunod dun sa kautusan ni SEC. No? Dun sa sa prohibition on unfair debt collection practices. No? Kasi bawal ho yung ganito eh. No, this is a form of harassment. Kasi nananakot ho yan eh. Di po ba? Kasi hindi nyo na kailangan sabihin na may sumun sa message eh. Di po ba? Pinadadala ho yan. No? May proper way ho ng pagpapadala ng summon tsaka ng warrant. No, hindi ho yan kailangan pang i-broadcast through SMS or through message. Hindi ho ganito dapat, no? Marami hong pamamaraan para ho maningil, no? Kausapin niyo po ng maayos. Gaya ho nakalagay dito na nagigipit kayo, no? Pero ito ho, no, payo ko sa inyo. Hindi ho dapat kasing maging baga dahilan na for how many months na kayong hindi nakakabayad kasi nagipit kayo. No? Kasi parang hindi naman ho katanggap-tanggap na ilang buwan na kayong hindi nakabayad. Kasi legitimate tong OLA na to. Hindi ho ito yung OLA na yung talaga ng nanghaharas na nakahiram na rin ho ako dito, no? Nahiram ko dito pera din ho yata. Pero maayos naman ho silang kausap, no? Malamang nga ito matagal na kasi ho sabi nyo ilang buwan eh. Kaya siguro ho napunta na sa collection agency. Po? I don't think na po ito message ng ng OLA. Ng OLA nyo na to, yung kumpanya na to, hindi ho. Ito message ho ito ng
collection agency. Sa ano ko lang ho, sa base lang ho sa experience ko. Ulitin ko, I'm nothing against sa collection agency. Legitimate yung trabaho yan, no? Yung iba ho lang, no, mangilan-ngilan sa kanila, talagang hindi ho nasunod dun sa kautusan po ng SEC, no? Sa prohibition on unfair debt collection practices. Isa lang ho ang masasabi ko sa inyo dito, no? Para maiwasan niyo na ho yung yung stress nyo, taka yung paano sa mental health nyo, bayaran nyo po. Kasi nagamit nyo yung kung pera ho inaran nyo rito, nagamit nyo. Kung naman, kung appliance naman or gadget, nagagamit nyo naman po. I hope yung sa inyo po is medyo nagipit lang talaga kayo. Kumbaga, meron kayong naging problema. Pero ho, ayusin ninyo, no? Wag hong hindi nyo sasagutin yung tawag, yung SMS, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila. Kasi madali naman ho silang kausap eh. Wag lang ho talagang matagal kayong hindi nagbayad. Inililipat ho talaga nila sa collection agency. Mainam-inam pa ho yan kung nung medyo bago-bago pa kayo nadidelay, nakipag-usap na ho kayo sa kanila. At nanghingi kayo ng payment option na para gumaan yung pagbabayad ninyo nang mabayaran nyo yung utang ninyo. Legitimate ho yan lending na yan, no? Biruin nyo, sila member ho ng CIC, member ho ng CMAP, at registered po sa SEC. Di po ba? So, kumbaga, aminin ho natin sa sarili natin, may pagkukulang din po tayo. No? Huwag lang ho natin isisi dun sa nagpautang sa atin. No? Kasi sa totoo lang ho, may kakulangan din po talaga tayo. No? Kasi, kalimitan po ng mga nangungutang talaga ngayon, hindi na iniisip na kaya nilang bayaran. No? Basta sila nagipit, nangungutang. No? Hindi ho yun ang purpose ng ng pagpapautang. No? Kaya po, yung mga lending, financing at bangko nagpapautang is para sila po ang magpuno ng kakulangan, yung hindi nila kayang ilabas na pera. Pero babayaran po yan in a monthly basis. No? Kasi naabuso po yung yung sinasabing walang nakukulong sa utang. No? Totoo naman po yun, wala naman po talagang nakukulong sa utang. Kasi civil case po yun. Wag lang po mapapatunayan na may panliling lang at panlulokong ginawa. Yun, sigurado yun, makakasuhan na ho kayo doon ng estafa. Yun po, so, yun nyo muna, i-gather nyo muna yung sarili nyo, i-compose nyo, no? Tapos, pag-isipan nyo maigi, no? Kausapin nyo, kayo na ho tumawag sa kanila, no? Mismo, yung OLA na yan, no? Para makahingi kayo ng payment option. Malay nyo naman, maalis pa kayo dun sa collection agency na yun. No? Dumiretso kayo sa kanila para para mas mapanatag po yung inyong kalooban, no? Kasi madali silang kausap eh. Kasi yung nakatransaksyon ko yung mga yan eh. Makulit lang ho talaga pagtawag ng tawag. No? Bago mag-due date, no? During due date, tawag lang ho sila ng tawag. Sa bagay kasi kasama naman sa trabaho nila yun eh. No? Paalalahanan tayo, no? Kaya lang ang mali lang ho kasi sa sistema nila, nakapag-confirm na ako na magbabayad ako ng due date, tatawag na naman, no? Baga, hindi na ma-mark yung confirmation ko na huwag mo nang tawagan, nag-confirm naman na magbabayad eh. Actually, may mga ganyan ho talagang lending, no? Hindi lang lending, bangko ho, no? May mga bangko ho tumatawag 1 day before or 2 days before yung due date, no? Magtatawag na ho sila na paalala lang po namin, due date nyo po sa ganitong petsa, makakapagbayad po ba kayo? So pagka sinabi nyo makakapagbayad kayo, imamark na ho nila yun na nangangako kayo na magbabayad kayo during that. Hindi na ho kayo tatawagan. Hindi na rin kayo may message. O mag-message man, paalala na lang ulit. Pero yung tawag nawawala. May mga ganun hong lending, financing, tsaka bangko. No? Etong kasing wala na talaga ito makulit kahit nag-confirm ka na. Pare, tumawag hula kahapon. Ngayon tatawag na naman yun. Kahit nagsabi ka na nababayaran ko yun. Medyo makulit lang ho talaga. Iwasan na lang ho natin na hindi magbayad ng ganung kahaba abot ng buwan. Kasi may endorse ho talaga tayo sa
sa collection agency. Kasi every company, no, iba-iba po ng policy yan. No? Pwede po yung iba, after 1 month, lipat sa collection agency. Meron naman nung iba, araw pa lang o linggo, nalilipat na ng collection agency. Kasi nga, wala silang manpower to do field works or wala silang call center. So, kaya nalilipat po ng collection agency. No? Ano yun na lang ho, kontakin nyo sila, manghingi ko kayo ng payment option. No? Patulong ho kayo. Meron yan, definitely. No? Malaki ho yung kumpanya na yan eh. No? Hindi ho lalaki yung kumpanya na yan kung yan, pucho-pucho lang. Lisensyado ho sila. Registered po yan sa SEC. No? At member din ho yan ng CIC at CIMAP. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at nakatulong po sana. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. No? Maraming salamat po sa inyo. Like, share, comments, at sa inyo po pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin kayo na suportahan po yung iba ko pa po mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.